Ngayon, isishare ko naman kung paano mag-apply habang nandito ka sa Czech Republic. Dalawang option lang. Sa ngayon, ikikwento ko muna kung bakit ako maghahanap ng panibagong company habang nandito pa ako sa Czech Republic kaysa naman umuwi ng Pinas. Way back muna tayo sa taong 2022, August nang ako'y dumating dito. Nung una okay pa naman siya dahil nasabi ko ito na yung magandang company yata yung napasukan ko. Dahil wala pang December, ilang buwan pa lang nung ako dumating, na-appreciate agad yung kakayanan ko pagdating sa trabaho. Kaya na-increasean agad ako ng halagang 3,000 sa pera dito. At pagpasok sa sumunod na taon, ay nilipat ako sa pwesto kung saan ay critical na ang trabaho dahil nasa finishing na ako. Kaya na-appreciate ko kung bakit ako na-increasean ng 3,000. Ang problema, may mga dumating na Thailander para mag-training sa company namin dahil magtatayo yata ng branch sa Thailand. Kaya nagsimula humina yung order ng company at dumating na nga sa punto na nawawalan na kami ng overtime. At hindi lang dyan, bago dumating ng December, nawalan na kami ng overtime sa lahat ng department. Pero okay lang yan, hindi naman yan inaasahan. Ang importante tuloy-tuloy sumisweldo. Kaso bago matapos ang taon 2023, dahil nga halos wala nang gawa, umabot pa nga sa punto na sa ibang department namin ay nagkaroon ng obstacle work at kung saan 1 linggong pahinga at 1 linggong pasok. Pero sa department ko, hindi naman napiktado, tuloy-tuloy pa rin ang pasok namin. Ang masaklap lang, sinapit sa akin, binawi yung 3,000 in-increase sa akin. Kaya medyo nakakalungkot. Siyempre napakalaking halaga na yon. Kaya naisipan ko maghanap-hanap na ng ibang company hanggat maaari. Ako naman hanggat nandito nagtatrabaho, binibigay ko pa rin lahat ng aking makakaya. Hindi ko na lang iniisip kahit binawasan yung sweldo ko. Tapos ang pangit naman dito, kung mayroon overtime, di mo maintindihan kung paano kino-compute. Kaya ako nag-OT ako, medyo madalang lang. At isa sa mga napansin ko, mayroon diskriminasyon pagdating sa sweldo sa pagitan ng mga Pilipino at lokal. Dahil nasabi ko yon, ay base na rin sa obserbasyon ko na kung saan nagpapatupad dito ang gobyerno nila ng yearly increase. Ang masaklap kami mga Pilipino hindi sa sinasama pagdating sa mga government increase. Pero pagdating sa trabaho, hindi naman kami napapahuli. Minsan pa nga ginugulangan pa kami sa trabaho. Tapos parang kami ang minabadali lagi kaysa sa mga lokal na trabahante. Ngayon, isishare ko naman kung paano mag-apply habang nandito ka sa Czech Republic. Ito'y base lang sa aking pagkakaalam. Dalawang option lang. Kung may alam kayo na iba pang idea, maaari nyo na lang i-comment sa comment section para nang sa ganun makatulong din sa mga nandito pa na gusto lumipat ng ibang company. Una, kung may kakilala ka sa company na nag-hiring, mas maganda kung may recommendation ka galing doon sa kakilala mo para mas mabilis. Pangalawang option na ginagawa namin dito ay through Facebook lang. Maraming nagpa-pop up sa Facebook ng mga job vacancy ng mga agency na nagpo-post ng ganun kung anong klaseng trabaho. At nakadetalye na rin doon ang sahod at kung ano-ano pa mga benefits. At dito ko rin napansin ang kaibahan ng interview ng agency at employer.
kisa dyan sa Pinas. Kasi dyan sa Pinas napakahirap, dadaan ka talaga sa butas ng karayom. Siguro kadahilanan na rin ang daming aplikante na pagpipilian, kaya ganon sila mag-interview. Pero dito napakasimple lang. Once na qualified ka naman sa in-applyan mong trabaho, ayon sa job description mo, ang mga tanong nila napakadali lang tungkol sa mga previous background mo lang, tsaka sa present na ginagawa mo ngayon sa panibago mong company bago ka lumipat. Tapos tatanungin ka lang kung anong mga ino-operate mong makina, kung ikaw ay machinist or CNC operator. Once na naisubmit na nila yan sa employer na interview mo, ang kasunod na gagawin mo niyan, mag-aantay ka ng schedule nila para sa company tour. Ngayon, kapag nag-tour ka na sa company, nasa iyo na yung desisyon kung tutuloy ka o hindi. Ganon sila dito, parang hindi bang sa pilitan. May mga option pa rin na ibibigay sa iyo na oras para may final mo yung decision mo kung sigurado ka ng lilipat. Tsaka ang kinaganda, wala na siyang medical. Ang mangyayari, bibigyan ka na agad ng offer letter, tapos asikasuhin na nila yung ministry ID mo para sa change employer. At pagkatapos niyan, pipirma ka na ng kontrata. Hindi ko lang alam kung lahat pa ng company ay ganito. Habang nandito ka, hindi na required ang medical. O baka pag nandun ka na sa ka na lang pag may medicalin. Pero ganun pa man, update ko na lang kayo kung mayroon pang medical. Pero sa ngayon kasi, yung isa kong kasama ay ilang araw na lang ililipat na doon. Pero wala talagang medical nangyari. Tsaka kung mayroon mang medical dito, hindi na gaya dyan sa Pinas na napakaraming examination na gagawin. Dito kasi parang formality na lang. Yung mga common na lang natin i-check up sa'yo, kagaya ng mga blood pressure o kaya eye test exam. At yun lang muna sa ngayon. Maraming salamat sa panonood. See you sa next vlog. Alers. Pag winter, kapal ang yelo dito. Kaya mo yung ito.